Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, mga bisita, mga inaaralan namin sa Biblia. Ganon din po sa mga naka-join sa ating video conference. Kayo pong lahat ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang pasimula, tayo po ay aawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah sa awit bilang 153. Ang pamagat, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Ito po ay halaw sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 6, Talatang 16. Kung kayo po ay nasa kalagayan, pakisuyong tumayo at sama-sama tayong umalinsabay sa ating musika.
Para sa ating unang bahagi ng programa, tayo po ay makakapakinig ng isang napapanahong pahayag. Ang tema, pagharap sa mga alalahanin sa buhay. Muli, ang pamagat, ang tema, pagharap sa mga alalahanin sa buhay. Ito po ay ihaharap sa atin ng isang brother namula pa sa Kalaka Congregation sa Batangas. Siya po ay si Brother Jimwell Banaag. Brother Jimwell, handa na kaming makinig. Meron po ba sa inyo mga kapatid yung walang problema? Walang tumaas yung kamay, no? Kasi ang dami talagang problema sa panahon natin ngayon. Nandiyan yung pagtaas ng bilihin, no? Problema sa pinansyal, problema sa trabaho o sa negosyo, baka problema din sa kalusugan, o baka may nararamdaman tayo ngayon. O baka yung iba may problema pa sa love life, o sa family. Marami pang mga sakuna dahil sa pagbabago ng panahon. Napakaraming problema. At habang lumilipas po yung panahon, kitang-kita natin na talagang patindi ng patindi pa yung dumadating na mga problema. Eh bakit ba ganun? Ang sagot po ay yung ulat doon sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talatang 1. Dahil nabubuhay na po tayo sa mga huling araw. Kaya nagtataka pa ba kayo mga kapatid kung bakit ang daming problema? Tiyak hindi na. Ano? Kasi natitiyak natin na nabubuhay na talaga tayo sa mga huling araw. Kaya naman, dahil sa napakaraming problema, sa sandamakmak na problema na kinakaharap ng lahat ng tao sa ngayon, isa pang malaking hamon kung paano haharapin yung mga hamon o yung mga problemang ito. Kung kaya't dahil dito, sobrang negatibo na po ng tingin ng maraming tao sa buhay. Maraming tao yung nawawalan ng pag-asa sa mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Sobra pong apektado sila. Ganon din, kasabay nito, naapektuhan din po yung kalusugan. Okay, pag sinabing kalusugan, kasama dyan yung mental health, kasama dyan yung emotional health, kasama din yung physical and spiritual health. O lahat-lahat na. Kung kaya't mas marami din sa panahon ngayon, nakakaranas din ng depression. Kasi talaga namang napakaraming problema. Malinaw yung dahilan dahil palapit na po tayo sa wakas. At kasabay nito ay yung pagdami din ng mga problema. At dahil sa sobrang exposed natin sa problema, marami sa ngayon, ayun talagang problemado kung paano haharapin yung mga problema. At dahil sa sobrang exposed natin doon, yung iba, di maiwasan mag-focus sa problema. Tingnan natin mga kapatid yung unang larawan. Yung pag-focus po pala mga kapatid sa problema, gaano man ito kaliit o kalaki, ay yung parang captured picture po na ito, na nakafocus siya doon sa isang bagay, at dahil nakafocus siya doon sa isang bagay, pansin niyo yung paligid niya, blurred na, halos hindi na makita. Sa katulad ng paraan, karaniwan na, yung isang maliit na problema, dahil sa patuloy po na pag-focus na marami dito, parang hindi na natin halos makita yung mabubuting bagay sa ating buhay. Baka hindi na rin natin nakikita yung mabubuting bagay sa ating sarili mismo at sa ating paligid. Kagaya din na nakikita natin sa larawan, hawak po niya yung isang plastic bag na may lamang grocery. No? Baka magaan lang ito, dalhin, pero kung hahawakan niya ito ng napakahabang panahon, magaan pa rin kaya ito? Tiyak kasang-ayon kayo. Pabigat ito ng pabigat. Sumasakit na yung kamay natin. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tumatagal pala na hawak-hawak natin yung problema, habang pinangahawakan natin yung problema, mas nararamdaman pala natin yung bigat dito. At kadalasan na, mas lumalaki pa yung problema nito at mas napipigilan yung ating kasiyahan sa buhay. Ay yung dulot po nito, nawawala na sila ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Nawawala na sila ng tiwala sa iba at nawawala na sila ng tiwala sa Diyos. O nakakalungkot, sinisisi pa nga nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, kayo ba ay may problema sa
material, sa kalusugan, o sa pamilya, o sa love life. Baka may problema, ano? Yung payo, i-let go nyo na po yan. Huwag mag-focus dyan at huwag nyo itong panghawakan na matagal dahil maaari itong makaalis ng ating kasiyahan. Baka nga, magpahina pa po ito ng ating espiritualidad. Tiyak, pansin na maraming tao ngayon yung sobrang negatibo nila sa pagharap sa mga problema. Bakit nga ba ganon? Ito po yung mga factor kung bakit maraming tao sa ngayon, yung napaka-negative nila na mag-handle po ng problema. Yung sabi sa pag-aaral, dahil sa sobrang takot at pag-aalala, pati daw sa future, nakasanayang paraan ng pag-iisip, dahil sa mga naging karanasan, o sa sobrang babang tiwala sa sarili, dahil sa pagod o stress, dahil sa impluwensya ng kapaligiran o mga nakakasama at maging ng social media. Kasama po yung pressure na nararanasan. Labis din na panonood at pagtingin sa masasamang balita sa TV o sa social media. At ganoon din yung mahinang pananampalataya at kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. At bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah, dapat ba tayong maging kagaya ng ganitong mga tao sa sanlibutan ng pag-handle ng problema sa negatibong pagharap nila sa mga ito? Tiyak na ayaw natin. Bakos, dapat sana lalo pa ito magpatibay ng kaugnayan natin sa Kanya. Dahil the more na nagkakaproblema tayo, o the more din na umaasa tayo ng tulong sa Kanya. At dahil doon, napapalakas po yung ating pananampalataya. Dahil alam natin na talagang magpapahina iyon ng pananampalataya natin kung hahayaan natin yung ating sarili. Alam natin na kahit kailan, o hindi po naging solusyon yung negatibong pagtingin sa problema. O yung pagrereklamo pa nga. Kaya naman imbes na maging emotional daw tayo, nagpo-focus tayo doon sa solusyon at sa mga positibong bagay sa ating buhay. Dahil yun po yung tutulong sa atin. Bakit ba tayo nakakatiyak sa bagay na ito? Basahin natin mga kapatid, yung binabanggit ng unang Pedro, Kabanata 5, talatang 7. Unang Pedro, Kabanata 5, talata 7. Ito po yung sabi. Habang inihahagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Napakagandang assurance. Ano po? Sabi diyan, nagmamalasakit siya sa inyo. Nagmamalasakit siya sa atin. Paano ba niya pinaparamdam at ginagawa ito sa mga lingkod niya? Ano ba yung tulong na ibinibigay sa atin? At paano ba tayo makikinabang dito? Yun po yung pag-usapan natin. And this time, pag-usapan natin yung 4 na paglalaan ng Diyos na Jehovah para maharap natin yung lahat ng problema at mga alalahanin na dumarating sa atin. Yung una, binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Mayroon pong 3 classification daw ng problema. No? Yung controllable problem, kung saan we're fully in control daw doon sa problema. Sabi doon sa pag-aaral. Uncontrollable problem. Ito yung wala tayong control naman sa problema. At wala na tayong magagawa. At meron din partial controllability ng mga problema. Parang may magagawa pa tayo o baka naman makakapag-adjust pa tayo sa mga problema. Pero may pagkakataon pala talaga na baka hindi na natin kontrolado yung isang problema at baka nga wala na tayong magawa. Ano yung gagawin ninyo sa ganitong mga sitwasyon? Humihingi tayo ng tulong sa Diyos na Jehovah. Paano tayo tinutulungan ng Diyos na Jehovah na magawa ito? Matutulungan tayo na makita ito sa pamamagitan po ng pagtingin natin doon sa isang liham ni Pablo sa mga taga-Filipos, doon sa Filipos Kabanata 4, Kabanatang 6, talatang 7. Ito po yung sabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo ba mga kapatid na dahil sa liham na ito ni Pablo, naalala ng mga taga-Filipos yung mga pangyayari at yung mga pinagdaanan ni Pablo sa kaniyang buhay. At tiyak na alam din ng mga taga-Filipos na tiyak na kumbinsido si Pablo kung paano siya tinulungan ng Diyos na Jehovah sa paraan na hindi niya inaasahan kung kahit nabanggit niya ito sa mga taga-Filipos. So ano yung aral na makikita natin dito?
na palaging ibinibigay ni Jehovah sa iyo yung kapayapaan ng Diyos. Paano? O, tingnan natin yung second picture. Sa second picture, tinuturo sa atin dito, kapag sobrang nag-aalala ka na, manalangin. Kapag parang hindi mo na kaya, manalangin. Kapag parang ang sakit-sakit na, manalangin po. Tanggapin mo ang kapayapaan na ibinibigay sa iyo ng Diyos na Jehovah. Bakit tayo nakakatiyak na talagang nakakatulong ito sa atin? Pansinin niyo mga kapatid yung binabanggit doon sa talata 7 ng Filipos 4. Sabi diyan, yung kapayapaan ng Diyos ay nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Ano ba yung ibig sabihin nito? Sa ilang referensya, isinalin yung pananalitang ito na nakahihigit sa lahat ng ating mga pangarap o nakahihigit sa lahat ng plano ng tao. O sa diwa, sinasabi po ni Pablo na yung kapayapaan ng Diyos ay talagang mas kahanga-hanga kaysa sa iniisip natin. At every time na mananalangin tayo, humihingi tayo ng kaaliwan mula sa Diyos na Jehovah at tinatanggap natin ito at tiyak na patuloy na ibibigay ito niya sa atin. Kahit wala tayong makitang solusyon sa ating problema o kahit nga wala tayong maisip na solusyon sa ating problema, yung Diyos na Jehovah po, wala pa man yung problema, alam na niya yung solusyon. At magagawa niya yung hindi natin inaasahan. Talagang tutulungan niya tayo. Di ba't nakakapagpatibay yung bagay na ito, mga kapatid? Sa mga huling araw na ito, hindi man literal na alisin ni Jehovah yung mga problema natin, pero tandaan na lagi tayong bibigyan niya ng tulong para matiis natin yung mga pagsubok na ito. Baka nga bakuhin pa niya yung mga mahihirap na sitwasyon na napapaharap sa atin o yung mga kinakalagyan natin na parang mahirap na sitwasyon. Kaya nga may kasabihan yung blessing in disguise. No? Kung minsan parang akala natin yung isang problema, problema talaga. Pero paglipas pala ng panahon, minsan nare-realize natin, hindi pala siya problema. Blessing pa nga ito, yung nangyaring ngayon. Kaya titibay yung ating pagtitiwala sa Kanya kung tatandaan natin na talagang may higit na magagawa ang Diyos na Jehovah kaysa atin. Kaya sa Kanya tayo nagtitiwala ng kapayapaan na ibibigay niya ito. At kapag naihagis na natin sa Kanya yung paasanin, ibigay niyo na sa Kanya. Ipaubaya niyo na sa Kanya. Dahil sigurado na may sagot siya para doon sa prayer na yon. Isusurprise niya tayo. Pero ibig ba sabihin ba noon, wala na tayong gagawin? Pansinin natin mga kapatid yung ulat tungkol sa pagkilos ni Jehovah para sa Jerusalem noong panahon na paghahari ni Haring Ezekias. Siyak na pamilyar tayo sa ulat nito doon sa pambihirang pagliligtas ni Jehovah sa Jerusalem. Nung sakupin ng malakas na hukbo ni Sennacherib ang halos lahat ng tribo ng Jerusalem, batid ni Haring Ezekias na talagang isusunod na niya yung ng hukbo ng mga Asyriano, yung Jerusalem. May nararamdaman si Haring Ezekias noon na takot at pangamba sa kanyang puso. Pero ano yung ginawa niya? Pansin natin yung naging hakbang niya sa diwa po. Una, lumapit siya kay Jehovah, nanalangin at nagsumamo siya. At hindi lang siya basta nanalangin, humingi siya ng payo sa propeta ni Jehovah na si Isaias. At pagtapos noon, hindi lang din siya basta naghintay sa gagawin ni Jehovah. Naging makatwiran siya nung kumilos siya at subukan na kausapin ng hari na wag nang ituloy yung pagsalakay. Pagkatapos, ibinigay niya yung hinihingi ni Sennacherib na bayad para lang itigil yung pagsubkob sa Jerusalem. Pagkatapos noon, hindi pa rin siya tumigil. Dahil sa kabila nito, naghanda pa din si Hezekias. Sa mata ng mga tao sa Jerusalem noon, talagang takot na sila sa gagawing pagsalakay ng Asyriano. At habang napakataas naman ng confidence ni Haring Sennacherib na masasakop niya ang Jerusalem, di niya alam na ang makapangyarihang Diyos na Jehovah nagpoprotekta sa bayang ito. Sa bahagi naman ni Haring Ezekias, wala rin siyang ideya kung ano yung gagawin ni Jehovah na pagliligtas sa bayan. Alam lang niya, tiyak na tutulungan siya. Hindi niya alam kung paano gagawin yung tulong na iyon. At hindi nagkamali si Hezekias. Namangha si Hezekias sa pambihirang tulong ni Jehovah. Dahil sa isang iglap lang, sa pamamagitan ng isang anghel, namatay yung 185,000
na malakas na hugpo ni Sennacherib. Muli, sa isang iglap lang. Mukhang imposible ang bagay na ito sa mata ng mga Jerusalem noon. Mukhang imposible siya sa mata ng mga tao, pero posible sa Diyos na Jehovah. At hindi iyon in-expect ni Hezekias. Muli, na-surprise na lang siya at napatibay sa bagay na iyon. So, ano yung aral? Maaring ganun din yung maranasan natin, mga kapatid. Pwede rin tayong isurprise ni Jehovah sa mga tulong na ibibigay niya sa atin. At karaniwan na sa paraan na di natin inaasahan. Pero hindi ibig sabihin ito na wala na tayong gagawin. At hihintayin na lang na ayusin ni Jehovah yung mga bagay-bagay. Hindi naman ganon. O kailangan na may pagkilos din tayo na naaayon naman sa ating mga prayer. Ibig sabihin, mahalaga, bigyan din natin si Jehovah ng dahilan para tulungan tayo. Kagaya ni Hezekias, nagtiwala siya kay Jehovah, nanalangin at kumilos. At pinagpala siya. Yung aral, mag-focus sa mga positibong bagay, mga nakakapagpatibay na bagay, manalangin, kumilos na kaayon nito at pasalamatan si Jehovah. At tiyak po yung kapayapaan na ibibigay niya sa atin. Yun po yung unang tulong. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Dumako doon tayo doon sa pangalawa na tulong. Basahin natin yung binabanggit ng Awit Kabanata 94, talatang 19. Ito po yung sabi. Awit 94, verse 19. Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaghinhawa mo ako. O sino yung tinutukoy ng salmista rito na nagpapayapa at nagpaginhawa sa kalooban niya? Ang Diyos na Jehovah. Kaya naman, yung pangalawang tulong, binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan sa pamamagitan ng ano? Walang iba, kundi ang Biblia. Yung salita niya. Paano ba tayo natutulungan ng Biblia? Sa pamamagitan mismo ng Biblia, napapaginhawa tayo, naaaliw tayo ng Diyos na Jehovah. At sa Biblia, parang kinakausap mismo tayo ng Diyos na Jehovah. Kinakausap mismo tayo ng Diyos na Jehovah. Sa Biblia din, marami rin tayong mga aral doon sa mga ulat dito na talagang may makukuha tayo na mga bagay na mapapakinabangan natin. Kumuha tayo ng halimbawa. Unahin natin yung ulat kay Hannah, na kung saan dalawa silang asawa ng mister niyang si Elkanah, si Hannah at Penina. Pero may malaki silang pagkakaiba. Bagaman mahal na mahal o mas mahal na mahal ni Elkanah si Hannah, may malaki silang pagkakaiba. Maraming anak itong si Penina, habang si Hannah, wala naman. Wala kahit isa pa nga. Kaya naman, tinutuya siya ni Penina dahil hindi ito magkaanak. Pero gustong-gustong magkaanak ni Hannah. Pansinin natin yung ginawa niya doon sa unang Samuel, Kabanata 1, talatang 10. Ito po yung sabi. Napakabigat ng kalooban ni Hannah at nagsimula siyang manalangin kay Jehovah at umiyak ng labis-labis. Ang ginawa ni Hannah, nanalangin siya na may kasamang pag-iyak ng labis-labis. Tumatangi siya kay Jehovah ng pagkakataong ito. Humihikbi siya. Kaya nga napagkamalan pa nga siyang lasing nung matas na saserdoting si Eli nung panahong ito dahil sa sobrang pag-iyak habang nanalangin. Ano naman yung naging pagtugon ni Jehovah sa panalangin ni Hannah? Sinagot ba? Malinaw, Sinagot ni Jehovah yung prayer, kaya naman, nagkaroon ng Samuel. Wala pang isang taon, nagdalang tao siya at isinilang niya si Samuel. Pinagpala siya dahil doon. Kayo po, mga kapatid, nagawa niyo na po bang manalangin na kagaya ni Hannah na humihikbi sa sobrang pagtangi sa Diyos na Jehovah dahil sa problema? Nagpapakita po pala ito, mga kapatid, ng labis na pagtitiwala sa Kanya. Binigo ba siya ni Jehovah? Hindi. Malinaw. Matuto tayo sa halimbawang ito na ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. Handa kang aliwin at patnubayan ni Jehovah. Tutulungan ka niya sa paraan na perfect para sa iyo at sa paraan na hindi mo inaasahan. Isa pang halimbawa, mga kapatid, yung nandoon sa ulat ng unang hari, Kabanata 19, 1 hanggang 18. Ito naman tungkol kay Elias. At dito, makikita natin na matapat siya naglingkod kay Jehovah at talagang nakita niya yung pagsisikap nitong si Elias. At talagang napatunayan iyon ni Elias na tinutulungan naman talaga siya ng Diyos na Jehovah. Kaya nung panahon na gusto siyang patayin ng napakasamang reyna na si Jezebel, yung pakiramdam ni Elias, mag-isa na lang siya at wala na siyang katulong at wala na siyang kakampi. Pakiramdam niya, sukol na siya, kaya naman tumakas siya
Pero ano yung ginawa ni Jehovah sa kanya? Nakita natin sa ulat, literal na nagsugo siya ng anghel para pakainin at akayin sa isang dakong kalungan para maging ligtas siya. At hindi lang niya basta pinakain si Elias. Pansinin natin yung binanggit ng unang hari kabanatang 19, kabanata 11 at 12. Ito po yung sabi sa 11 at 12 ng unang hari 19. Pero sinabi niya, lumabas ka at tumayo sa bundok sa harap ni Jehovah. At dumaan si Jehovah. At isang napakalakas na hangin ang humati sa mga bundok at bumasag sa malalaking bato sa harap ni Jehovah. Pero si Jehovah ay wala sa hangin. Ang hangin ay sunundan ng lindol. Pero si Jehovah ay wala sa lindol. Ang lindol ay sunundan naman ng apoy. Pero si Jehovah ay wala sa apoy. Pagkatapos nito, narinig niya ang isang kalmado at mahinang tinig. Na-imagine nyo ba mga kapatid yung tagpong ito? Na-imagine nyo ba kung paano nag-live show ang Diyos na Jehovah sa harap mismo ni Elias para patibayin siya mismo na hindi siya nag-iisa at napaka makapangyarihan ng tumutulong sa kanya. Ito ay para maaliw at mapatibay siya. At sa bahagi naman ng pakiramdam niya na parang nag-iisa siya, pinaalal naman sa kanya ni Jehovah doon sa unang hari kabanata 19, talatang 18, pansinin natin, meron pa akong 7,000 sa Israel na hindi lumuhod kay Baal at hindi humalik sa kanya. Mas ipinakita niya na talagang hindi siya nag-iisa dahil sinabi niya na may 7,000 pa na mga Israelita na tapat na naglilingkod. At dahil dito, nabuhayan ng loob si Elias at nagpatuloy sa pagsunod sa Diyos na Jehovah. Kayo po mga kapatid, naramdaman niyo na din ba na parang nag-iisa kayo? Lalo na kapag may problema? O naramdaman nyo rin po ba na parang wala ng solusyon at parang sukol na tayo sa problema gaya ni Elias? Nakita natin sa ulat tungkol kay Elias na hindi kayo pababayaan ni Jehovah, hindi niya pababayaan ang masisigasig at mga tapat na lingkod niya. Huwag po ninyong kalimutan na hindi kayo iiwan ng Diyos na Jehovah. Tinitiyak na maraming ulat na ito sa Biblia na mahal tayo ni Jehovah. Kaya tandaan natin na anuman yung pinagdadaanan natin ngayon, mahal ka ni Jehovah. At bukod sa nakapagpatibay na halimbawang ito ng mga lingkod niya, literal din tayo na tinutulungan ng Biblia. Kapag napapaharap tayo sa mahirap desisyon, ano yung ginagawa natin? Yung payo sa atin, pag-isipan itong mabuti. Sumangguni sa Biblia, mag-research, humingi ng tulong sa makaranasan at may gulang ng mga Kristiyano at mga kapatid. Sila po yung tutulong sa atin para maging positibo. Gawin kung ano man ang magagawa mo at magtiwalang tutulungan ka ni Jehovah at kasama mo siya. Yun po yung pangalawang tulong. Ano naman yung pangatlo? Na inilalaan ng Diyos na Jehovah ang mga kailangan natin. Pansinin natin mga kapatid, yung binabanggit ng Mateo Kabanata 6, Kabanata 33. Ito yung sabi, patuloy ninyong unahin at ang karihaan at ang katuwiran niya at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng ito. O pangako ito ni Jehovah at tiyak na pag si Jehovah yung nangako, matutupad ito. Yung kailangan gawin, sabi ni Jesus, unahin ang pangkariang gawain at tiyak na pangangalagaan kanya. Paglalaanan kanya ng mga bagay na kailangan mo. Linaw, no? Kailangan natin. Kasi alam ni Jehovah yung mga kailangan ng bawat isa sa atin. Alam pa nga niya yung the best para sa atin. Yung kailangan natin, bigyan siya ng dahilan para pagpalain tayo. Unahin yung kaharian. Isa pang tulong, yung Mateo 6, Kabanata 6, talatang 34. Sabi diyan, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Yung diniin sa atin ditong punto, huwag po masyadong mag-worry sa bawat bukas. Sapat na ang bawat problema sa bawat araw. Karamihan sa mga tao ngayon, basta de-depress dahil sa sobrang pag-iisip sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Wala pa man yung problema o pinoproblema na nila. O ayan naman natin maging ganon. Dahil alam natin na magpapahina lang ito sa atin. At dahil sa maling kaisipang ito, maraming mga tao ngayon yung nahuhulog sa materialismo. Hindi na sila nakukontento sa kung ano man meron sila. No? At karaniwan na ganito yung isip ng mga tao sa sanlibutan. Kaya naman, nagkukumahog sila sa material kasi akala nila ito lang yung kailangan nila para mabuhay at maging masaya.
at maging secured yung future nila. Pero nakita natin, yung ganitong uri ng pag-alala, sabi sa Mateo 6:34, hindi dapat ganun yung maging kaisapan. Na kung saan, alam natin, yung tunay na pag-asa na hinihintay natin, yung tunay na future sa hinaharap. Kaya naman, hindi natin pinoproblema yung ganitong uri ng level ng pag-worry sa bukas. Tama si Jesus, tama ng problema sa bawat araw. Kailangan lang natin maging balanse, ipanalangin yung mga bagay-bagay at pag-antay ng tulong na ibibigay niya. Mahalaga din na alam natin yung pagkakaiba ng needs and wants. Dapat may boundaries tayo doon. Dahil si Jehovah, alam niya kung alin naman yung ating kailangan talaga o alin naman yung mga bagay na baka kalabisan naman para sa atin. So tayo, yung magsusuri sa ating sarili. Tiyak na matuto tayo sa ganitong turo na binanggit ni Jesus na huwag maging labis-labis na mag-alala sa bukas. Sinasabi sa atin sa referensya, karaniwan namang hindi naman nangyayari yung iniisip natin na mangyayari bukas. Kaya, mahalaga na sikapin natin na mapaglabanan yung ganitong uri ng kaisipan. Dakuan naman natin yung pang-apat. Naglalaan ng Diyos na Jehovah na maibiging tulong. Sino ba yung inilaan ni Jehovah para magbigay na maibiging tulong sa atin? Basahin natin mga kapatid, yung binabanggit ng Kawikaan, Kabanata 17, talatang 17. Ito yung sabi. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Saan ba natin masusumpungan ang tunay na kaibigan na tunay na nagmamahal sa atin sa panahon at palagi nating maaasahan sa panahon ng kalungkutan at pangangailangan? O sa katrabaho po ba? O sa mga kaklase? Hindi, no? Tingnan po natin yung nasa larawan. Ayan. Sila po mismo yung tutulong at maaasahan natin. Maaasahan po natin mga kapatid, yung ating mga kapatid sa Kongregasyong Kristiyano, yung mga katabi po ninyo, handa po silang tulungan tayo kapag may problema. Maaasahan nyo po sila. At positibo silang nagbibigay ng payo sa atin. Yung dapat nating maramdaman, dapat na maramdaman natin yung kasiyahan sa tuwing nakakasama natin yung mga kapatid sa Kingdom Hall o sa larangan. Dahil nakakarinig tayo ng mga positibo at mga nakakapagpatibay ng mga bagay sa kanila. Ramdam nyo ba ito mga kapatid? Sa tuwing nasa larangan tayo, sama-sama tayo nangangaral, nagle-letter writing at nagkukwentuhan. Every time na nag-uusap tayo, magbabanding, minsan may gathering pa, sobrang nag-e-enjoy tayo dahil nabubuklod tayo ng pag-ibig. At tiyak na sasang-ayon tayo na ramdam natin ito. Dapat na maramdaman nating sapat na ang Kongregasyong Kristiyano para maaliw tayo sa kabila ng maraming problema. Baka nga naiisip o nararamdaman natin lagi na tuwing na dadalo tayo sa pulong o maglilingkod tayo, natatanggal yung stress. Parang natanggal na rin yung problema natin. Kaya nga, kapag minsan nasa Zoom lang tayo sa pulong, hindi tayo nakokontento kasi hindi natin nakasama yung mga kapatid. Minsan nakikita natin yung picture nila sa ministry na hindi tayo kasama. Nalulungkot tayo kasi hindi tayo kasama doon sa masayang gawaing iyon. Kasi alam natin, napapatibay tayo sa ganunong mga gawain. Kaya, yun po yung apat na tulong ng Diyos na Jehovah. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Binibigyan niya tayo ng kaaliwan at patnubay. Pinagalaan niya tayo ng mga kailangan natin at naglalaan siya ng maibiging tulong. Kaya naman, ang tanong, ano yung kailangan natin gawin? Ano yung kailangan mong gawin? Patibayin ang pananampalataya mo kay Jehovah. Ito po mga kapatid, yung main ingredient para tanggapin natin yung mga sinabi natin at pinag-usapang paglalaan ito na binibigay sa atin ng Diyos na Jehovah. Yun po mismo yung weapon and shield natin laban sa negatibong epekto ng mga problema. At kapag taglay natin yung matibay na pananampalatayang ito, isa tayo sa kinakausap ni Jehovah doon sa Isaias Kabanata 41, talatang 10. Ito yung sabi, "Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita. Oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay." Nangangako si Jehovah na gaano man kalaki at kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, papatibayin, sasamahan, tutulungan, at aalalayan ka niya. Muli, ang kailangan natin gawin,
bigyan siya ng dahilan para pagpalain tayo. Kanina, nung nagtanong po ako kung sino yung walang problema, wala pong tumaas ng kamay. Kaya malinaw na lahat tayo ngayon, nakakaramdam ng problema sa ngayon. May dala tayong problema. At tiyak na dumaan na rin tayo sa napakamaraming problema, napakatitinding problema sa ating buhay. Pero nananatili po kayong matatag. Nalagpasan niyo ang lahat ng problemang ito. Maraming unos yung dumaan. Baka nga naranasan pa nga nating mawala ng mahal sa buhay. Baka may sakit tayo sa ngayon. Baka may nararamdaman tayo. Baka may problema tayo sa ating kakainin mamaya. Baka problemado tayo at hirap sa biglang mga pagbabago sa buhay. Baka may problema tayo sa pamilya o sa trabaho. Pero nandito ngayon tayo ngayon sa pagpupulong at nananatiling matatag at tapat na naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Tingnan pa natin at bulay-bulayin kung paano natin nalagpasan yung mga problemang sinabi o napagdaanan natin dahil tiyak na mapapatibay tayo dito. Basahin natin mga kapatid yung huling teksto doon sa Awit Kabanata 37, talatang 5. Ito po yung sabi, ipagkatiwala mo kay Jehovah ang landasin mo. Manalig ka sa Kanya at Siya ang kikilos para sa iyo. Nakakapagpatibay na pangako mula sa Diyos na Jehovah. Si Jehovah ang kikilos para sa iyo. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya sana muli, harapin natin yung bawat bukas at mga alalahanin na kasama si Jehovah at tiyak na magagalak tayo sa kabila ng mahirap na kalagayang ito. At habang hinihintay natin yung wakas ng huling araw na mga ito at yung buhay, yung napakagandang buhay sa paraiso na kung saan wala nang kahit anong problema. Yung tunay na buhay na hinihintay po natin. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Jimwell, sa inyong nakapagpapatibay na pahayag. Tunay na makakaasa tayo sa patnubay at maibiging tulong ng Diyos na Jehovah upang maharap ang ating mga alalahanin sa buhay. Sa susunod na linggo, muli namin kayong iniimbitahan para sa ganitong pagpupulong sa ganitong oras at araw. Ngayon, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng Magasin Ang Bantayan. At ito po ay pangungunahan sa atin ni Brother Isi Paharilyaga. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat at malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasingang Bantayan. Pasimulan natin ito sa pag-awit. Inaanyayahan kayong tumayo kung kayo ay nasa kalagayan at awitin natin sama-sama ang song number 76. Ang pamagat, Anong Nadarama Mo? Hango sa Hebreo Kabanatang 13, talatang 15.
Ang pamagat ng araling artikulo sa umagang ito, mabait na sabihin ang katotohanan sa iba. Nagniningas ba ang puso mo dahil sa katotohanan? Ano pat, nung nalaman mo yung katotohanan, gustong-gusto mo yon ibahagi sa iba. Lalong-lalo na naging lingkod ka na ni Jehovah. Ngayon sa pagkakataong ito, sa araling artikulo sa umagang ito, makikita natin yung angkop na panahon kung paano natin ito ibabahagi. Ang ating temang teksto, O Jehovah na Diyos ng katotohanan, hango sa awit kabanatang 31, talatang 5. At makikita natin sa pag-aaral natin kung paano sasabihin ang katotohanan sa paraang makikinabang ang iba. Bigyang diin yung pananalitang makikinabang ang iba. Oo, alam natin, totoo yung sinasabi natin, pero maaari pa nating i-tweak yun ng kaunti para makinabang ang iba. Tatalakay natin yan sa pag-aaral natin. Pasimulan natin yung pag-aaral sa pagbasa ng Para po Uno. Hilingan natin si Brother Vince Daulong. Paano mo nalaman ang katotohanan? Iyan ang isa sa mga unang itinatanong natin kapag may bago tayong nakilalang kapatid. Baka may sumagot sa atin, pinakalaki ako sa katotohanan. Baka may iba naman na nagsabi, bago lang ako sa katotohanan. Bilang mga saksi ni Jehovah, nasasabi natin ang mga iyan kasi nakakaapekto sa bawat bahagi ng buhay natin ang katotohanan. Bakit ganyan kalaki ang epekto ng katotohanan sa atin? Kasi alam nating magiging bahagi lang tayo ng pamilya ni Jehovah kapag mahal natin ang katotohanan at isinasabuhay natin ito. At kasama diyan ang pagiging tapat sa mga sinasabi at ginagawa natin. Tanong sa Para po Uno, ano ang dapat nating gawin para maging bahagi tayo ng pamilya ni Jehovah? Okay, Shane? Pakisuyo. Kailangan natin mapatuyan na mahal natin si Jehovah at ang katotohanan based sa ating actions, speech, and way of living po. Maraming salamat. Ang pare-pareho ba ng antas ng katotohanan ng bawat tao? O paano sila sumapit sa katotohanan? Sister Calso. Hindi. Usually, maras akong tinatanong ng bago kong kakilalang kapatid, paano ko nalaman ang katotohanan? Usually, sinasabi ko sa kanya dahil sa aking asawa, employer niya, Jehovah's Witnesses. Nung maging saksi na ako, appreciated ko talaga ang truth. Lalo na nang malaman ko ang tunay na Diyos, ang pangalan ay si Jehovah. Mga 49 years and 3 months na ako sa truth. Noon sa aming pamilya, ako lang ang saksi. Subalit, ginawa ko ang lahat para sa aking pakikipag-usap, ang tituro ko ayon sa ginagawa ko sa Biblia. Ang panganay kong anak ay 10 months old na ako ay mag-baptize. Maraming salamat. Matagal-tagal na rin, no? So, merong pinalaki, meron ding inaralan sa Biblia, pero ano yung point na kailangan natin gawin? Brother Calso. Para maging bahagi ka ng pamilya ni Jehovah, kailangan mahal mo ang katotohanan kasi siya ang nagbigay ng katotohanan sa atin. Tapos pagka nalaman mo, isabuhay mo rin. Ayun, pagka ginawa mo yun, talagang tsak na mapapasaya mo si Jehovah. Maraming salamat. Tingnan natin kung paano yung ginawa ni Jesus sa Para po Dos tayo. Laging nagsasabi si Jesus ng katotohanan. Inamin pa nga ng mga kaaway niya na sasabihin pa rin ni Jesus ang katotohanan kahit hindi iyon ang gustong marinig ng marami. Ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa magiging epekto ng mga katotohanang itinuturo niya. Dumating ako para maging sanhi ng pagkabaha-bahagi ng anak na lalaki at ng kanyang ama, at ng anak na babae at ng kanyang ina, at ng manugang na babae at ng kanyang biyanang babae. Hindi naman sa gusto ni Jesus na tanggihan ng mga tao ang itinuturo niya at ng mga tagasunod niya, pero makatotohanan siya. Alam niyang dalawa ang posible maging reaksyon ng mga tao sa mensahe niya. Mamahalin nila iyon o tatanggihan nila iyon. Sa Para po Dos, letter A, ano ang alam ng mga tao tungkol kay Jesus? Okay, Sister Libres. Sa
Sa Matthew 22:16, kilala po si Jesus bilang isang dakilang guro at laging nagtuturo ng katotohanan kahit sa mga taga-suporta pa rin ni Herodes. Maraming salamat. Dahil ama niya si Jehovah. Sa letter B, ano ang magiging epekto sa mga tao ng mga katotohanang itinuro ni Jesus? Brother Flores. Maring dalawang epekto nito. Maring tanggapin at maring hindi. Kaya sa dalawang bahaging ito, sinabi ni Jesus na maring magkabahagi ang pamilya. Magkaroon ito ng problema kuminsan dahil sa sila hindi magkapareho ng kanilang pananaw may kinalaman sa katotohanan. Maraming salamat. Si Jesus ba nangangaral lang doon sa mga taong alam niyang tatanggapin yung katotohanan niya? Hindi niya sinasayang yung laway niya doon sa mga hindi naman pala tatanggap? Ganun ba ang ginagawa ni Jesus? Sister Masangkay. Sinasabi po niya yon, nakikinig man o hindi, yung mensahe na dala ng Panginoong Yesus. Maraming salamat. At dahil doon sa katotohanan na yon, ano yung posibleng mangyari doon sa taong nakikinig ng kanyang mensahe? Sister Barce. Dalawang bagay lang yung kanilang magiging reaksyon kung mamahalin nila o tatanggihan nila. Maraming salamat. At minsan, pag minahal nila yon, may side effect na hindi naman gusto ng mga tao. Yan yung binabanggit doon sa Mateo Kabanatang 10, talatang 35. Tingnan natin yung ating tatalakayin sa artikulong ito para po tres. Gaya ni Jesus, sinisikap nating laging sabihin ang totoo kahit hindi iyon ang gustong marinig ng marami. Ipinapangaral din natin ang mga katotohanan sa Biblia kahit maging negatibo ang reaksyon dito ng ilan. Pero ibig bang sabihin ito, hindi na natin pag-iisipan kung paano at kailan natin sasabihin ang katotohanan? Kailangan pa rin. Sa artikulong ito, sasagutin muna natin ang tanong na ito. Saan natin makikita ang katotohanan? Pagkatapos, aalamin naman natin kung bakit, paano at kailan natin sasabihin ang katotohanan. Makakatulong ang mga sagot diyan para maging mas mabait tayo sa pagsasabi ng katotohanan at magawa natin iyon sa tamang panahon. Maraming salamat. Tanong sa para po tres, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Okay, Sister Austria. Sa artikulong ito, sasagutin muna natin ang tanong na to. Saan natin makikita ang katotohanan? Pagkatapos, aalamin natin kung bakit, paano at kailan natin sasabihin ang katotohanan. Maraming salamat. Bakit importante yon na alamin kung paano natin sasabihin yung katotohanan? Dito tayo sa harap. Sister Torres. Makakatulong nga po ang mga sagot dyan para maging mas mabait tayo sa pagsasabi ng katotohanan at magawa natin iyon sa tamang panahon. Maraming salamat. Binanggit yung tamang panahon. Di ba pag sinabing katotohanan, dapat yun yung bukang bibig natin? May tamang panahon ba yun? Sister Atamosa. Opo, kasi binanggit po dito na talagang iba-iba kasi yung reaksyon ng tao eh. So hindi po natin kailangan igiit ang isang bagay, kundi sabi nga po timing is the key. So kailangan talaga yung panahon. Maraming salamat. Sister Quiñones, iba pang punto? Opo, pag sinabing tamang panahon, yung makikinabang mismo yung kausap natin. Ayun, no. Panahon na matatanggap nila yung katotohanan. Na masarap pala yung pagkain na ibinibigay mo. Makikita natin yung unang punto, saan makikita ang katotohanan? Para po 4. Si Jehovah ang pinagmumulan ng katotohanan. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Halimbawa, kapag sinabi niyang tama o mali ang isang bagay, totoo iyon. Nagkakatotoo rin ang lahat ng sinasabi niyang mangyayari sa hinaharap. Lagi niyang tinutupad ang mga pangako niya. Ang totoo, imposibleng magsinungaling si Jehovah. Kaya masasabi talaga natin na si Jehovah ang Diyos ng katotohanan. Bakit natin masasabi na si Jehovah ang pinagmumulan ng katotohanan? Brother Iganya.
masasabi nga natin si Jehovah ang Diyos ng katotohanan sapagkat lahat ng kanyang tinuturo na masumpungan sa kanyang salita, ang Biblia ay salita ng katotohanan. Salamat. Maraming salamat po. At dahil doon sa katotohanan na yun, ano yung epekto, ano yung nangyayari doon sa mga sinasabi niya? Puro salita lang ba yun? Sister Atamosa. Jana. Nagiging totoo po lahat ng sinasabi niya po at ginagawa niya po lahat ng pangako niya po. Maraming salamat. So magandang punto yon. Kaya dahil doon, napapakilos din tayong ibigin yung katotohanan. Tingnan natin kung ano yung dapat na maging epekto nito para po 5. Sinasabi ng ilang tao na mahirap hanapin ang Diyos. Pero hindi totoo yan. Napakaraming ebidensya na talagang umiiral si Jehovah, ang Diyos ng katotohanan. Noong kausap ni Apostol Pablo ang isang grupo ng matatalinong Griego sa Atenas, sinabi niya na gusto ng Diyos na hanapin natin siya at na hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Inilalapit pa nga ni Jehovah sa kanya ang mga mapagpakumbabang naghahanap ng katotohanan. Basahin natin Gawa 17:27. Sinong nais bumasa? Okay, El, pakisuyo. Nang sa gayon ay hanapin nila ang Diyos. Kung sisikapin nila hanapin siya, talagang makikita nila siya dahil ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. Sa 5, bakit hindi mahirap hanapin ang Diyos ng katotohanan? Sa Zoom tayo? Sister Nablea? Sinasabi ng Gawa 17:27 na hindi mahirap hanapin ang Diyos ng katotohanan dahil nagpapahintulot siya na matagpuan siya ng sinumang taos-puso naghahanap. Maraming salamat. Binanggit ni Sister Nablea yung taos-pusong naghahanap. Bakit hindi sa lahat? Bakit hindi, may binanggit din dyan yung Juan 6:44. Paano anong masasabi natin doon? Sabi, malapit daw si Jehovah sa bawat isa eh. Katotohanan siya. Bakit hindi lahat? Brother Mata. Pag sinabi kasing taos-puso, ibig sabihin, malinis ang puso, dalisay ang puso. So pag gagano ng puso ng isa, madali niya makita si Jehovah. At binanggit din dito na yung puso ng taong iyon, mapagpakumbaba. So doon si Jehovah ngayon, papanig doon sa taong yun na naghahanap sa kanya. Maraming salamat. Brother De Los Angeles, iba pang punto. Sa ating study note, binanggit din po rito na tinuturo ng kasulatan na binigyan ni Jehovah yung mga tao ng kalayaang magpasya. Kaya yung bawat isa yung magpapasya kung susundin niya ang Diyos o hindi. Maraming salamat. Brother Umali. Mahalagang quality yon, yung humility, kapakumbabaan. Big sabihin kasi nun, yung isa yung mag-a-adjust doon sa standard ni Jehovah, hindi yung standard yung mag-a-adjust doon sa isang tao. Halimbawa, doon mismo sa konteksto nung binasang teksto, doon sa Gawa 17:27, doon sa 32 hanggang 34, may mga hindi sumama kay Pablo. Sabi, o sige, next time makikinig kami sa'yo, tingnan namin kung magbabago kami. Pero doon sa 34, may mga nag-adjust, naging humble, at nanampalataya. Maraming salamat. Kung mapapansin ninyo, yung katotohanan nasa Biblia naman yan eh. Accessible sa lahat. Pero pansinin ninyo kung sino lang yung talagang nakikinabang. Brother Calso? Ang Biblia kasi isinulat para sa mga mapagpakumbaba. Hindi ito maintindihan ng mga mapagbataas. Parang ang engineering book. Sinulat itong engineering book para sa engineers. Hindi ito maintindihan ng doktor, di ba? Ganon din yung medical book. Isinulat ito para sa mga doktor. Hindi rin ito maintindihan ng engineer kasi hindi para sa kanila yun eh. So sa katulad na paraan ng Biblia, isinulat lang talaga sa mga pagpakumbaba. Sila lang ang makakaintindi nito. Hindi ito maunawaan ng sino mang papagbataas. Maraming salamat. Sister Austria, ang gandang ilustrasyon yun. Ay, sorry. Hirotani. Sorry. Sinasabi nga sa atin na gusto ng Diyos na Jehovah, na hanapin natin siya. Kung hindi tayo kikilos na hanapin siya, paano natin siya makikita? Sinabi nga sa
Gawa 17:27 na hindi siya malayo sa atin. Kung sisikapin natin na hanapin ng Diyos na Yehova, talaga makikita natin siya. Lalo na kung mapagpakumbaba tayong naghanap ng katotohanan. Maraming salamat. Ngayon na-establish na natin na si Jehovah yung pinagmumulan ng katotohanan, tignan natin kung anong dapat natin gawin sa 6. Ang isa sa mga paraan para mahanap natin si Jehovah ay ang pag-aaral ng Biblia. Ginabayan ng Banal na Espiritu ang mga lalaking sumulat sa aklat na ito. Kaya totoo ang lahat ng nasa Biblia at mapagkakatiwalaan natin ang mga iyon. Halimbawa, sinasabi nito ang pinagmulan ng universo at ng buhay sa lupa. Ipinapaliwanag din dito kung bakit tayo nagkakasala at kung bakit may pagdurusa at kamatayan. Mababasa rin sa Biblia na gagamitin ni Jehovah ang anak niya para alisin ang lahat ng pinsalang ginawa ni Satanas, ang ama ng kasinungalingan. At ipinapangako dito na pupuksain ni Jesus ang masasama, bubuhayin muli ang mga patay, gagawing isang paraiso ang lupa, at tutulungan tayong maging perpekto. Mapagkakatiwalaan natin ang lahat ng katotohanan iyan. Talagang napalaking pribilehyo na maturuan ni Jehovah ng katotohanan at maituro iyon sa iba. Ano ang ilan sa mga katotohanang nasa Biblia at bakit mo ipinagpapasalamat na nalaman mo ang mga iyon? Sister Quiñones. Yung katotohanan na nakaulat sa Genesis 1:1 na may gumawa, na hindi basta ito lumitaw. Baliktad na baliktad ito ng kaaway na tinuturos na sanlibutan at napakaraming taong nadaya nito. Kaya sa totoo lang, kung magbibigay pansin lamang sila sa katotohanan na tinuturo ng Biblia, meron talagang lumalang. Maraming salamat. Isang punto yon. Sister Atamosa. Yung binanggit po sa Roma 5:12 na marami pong siyentista na napakatatalino nila pero hindi po nila maunawaan kung bakit ang buhay ay maikli. Hanggang ngayon sa kanila ito yung misteryo. Pero tayo po dahil sa tulong ng Biblia na ipaliwanag po sa atin na kung bakit ang tao ay nagkakasakit, tumatanda at namamatay. At yun po yung lubos na ipinagpapasalamat ko rin kay Jehovah. Maraming salamat. Kaalaman tungkol doon. Si Brother Villavicencio. Doon sa binanggit na teksto, doon sa Roma 5:12, binanggit doon na sa pamamagitan ng isang tao, pumasok yung kasalanan at dahil sa kasalanan, pumasok naman yung kamatayan. Natutunan natin yun, pero hindi pala ganun, hindi ganun ang layunin ng Diyos na Jehovah. Kumbaga, meron pala tayong pag-asa kasi binanggit doon sa 6:23, yung kasalanan na ginawa nung ating unang mga magulang, gumawa agad si Jehovah ng paraan. Anong ginawa ni Jehovah? Doon sa 6:23 ng Roma, binanggit doon na yung regalo na buhay na ibinigay ng Diyos na Jehovah, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya naman, pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa hinarap. At yun ay isang bagay na pinagpapasalamat ko rin. At pinagpapasalamat nating lahat yan, katatapos lang na memorial, pinapahalagahan talaga natin yan. Brother Barce. Kasi kung titingnan natin yung katotohanan, wala tayong makikita sa ibang mga libro. O sino man ang pinakamatalinong tao na itong pangakong ito, wala sa kanila yon. Yung pangakong ito na magiging perfecto, pupuksain mo ang masama, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, walang iba nito kundi yung sinabi ni Jehovah. Talagang gagawin ito, tutuparan ito ay talagang mangyayari. Maraming salamat. Punta tayo dun sa pangalawang tatalakayin natin. Bakit natin sinasabi ang katotohanan? Para po 7 at 8. Gaya ng nabanggit na, kailangan nating sabihin ang totoo para maging bahagi tayo ng pamilya ni Jehovah. Pero hindi lahat iyan ang kailangan para mapasaya natin siya. Mahalaga rin sa Kanya kung bakit natin sinasabi ang totoo. Pag-isipan ang nangyari noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Habang nangangaral si Jesus malapit sa lawa ng Galilea, napakaraming taong nakapalibot sa Kanya. Kasama na doon ang ilang sinasapian ng masamang espiritu na sumubsob sa harap niya at sumigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Bakit sinabi ng mga demonyo ang totoo tungkol kay Jesus? Posibleng gusto nilang makuha ang tiwala ng mga nandoon. Pagkatapos,
sa kanila ilalayo ang mga ito kay Jehova. Kahit sinasabi nila ang totoo, makasarili ang motibo nila. Alam iyon ni Jesus at hindi siya natuwa sa kanila. Inutusan pa nga niya sila na huwag mangaral tungkol sa Kanya. Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito? Mahalaga kay Jehova ang motibo natin sa pagsasabi ng totoo. Dapat na kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba, dahil iyon sa mahal natin si Jehova. At kapag pinuri tayo ng iba dahil doon, gusto nating ibigay ang papuring iyon sa Kanya. Tanong basahin muna natin Marcos 3:11 at 12. Okay, Linya, pakisuyo, Sister Linya. Kahit ang mga sinasapian ng masamang espiritu, kapag nakikita siya ay sumusubsob sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Pero maraming beses niya silang mahigpit na pinagbawalan, sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya. Maraming salamat. Tanong sa 7 at 8, bakit mahalaga ang motibo natin sa pagsasabi ng katotohanan? Magbigay ng halimbawa. Pwede nating banggitin din yung teksto. Sister Libres. Hindi naman ibig sabihin na dahil nagsasabi tayo ng totoo o nagtuturo tayo ng totoo, sapat na yon para mapasaya natin si Jehova. At ayon nga doon sa tekstong binasa, doon sa ministeryo ni Jesus noon, nagpatotoo yung mga sinaniba ng masamang espiritu na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero pinagbawalan sila ni Jesus at huwag itong sabihin sa iba. Bakit? Dahil matapos nilang makuha ang tiwalang ng tao, ilalayo nila ito kay Jehova, makasirli ang kanilang motibo. Kaya mahalaga yung motibo kapag nagtuturo tayo ng katotohanan dahil ito ay mahal natin si Jehova at binibigay natin yung papuri sa Kanya at hindi sa atin dahil pinag-aano natin na magaling tayo. Maraming salamat. Bakit kaya sa panahon natin sa ngayon, merong turo naman na waring kapareho rin ng ibang relihiyon? Uy, parang tama rin yung sinasabi nila, galing din sa Biblia. Angkop ba yun? Tama bang sabihin yung ganun? At pwede na rin tayong sumunod sa kanila, pareho lang naman, same lang siguro kasi tinuturo rin nila yung galing sa Biblia. Brother Mata. Sa unang tingin, parang ganun na nga. Pero tingnan natin yung reaksyon ni Jehova. Natutuwa kaya sa Jehova doon? O baka yung tao lang yung pinapasaya natin? Kaya mag-ingat tayo. Maraming salamat. No? Brother Igot. Makikita din po natin yung motibo ng tao na nagtuturo na yun. Sino ba yung gusto niyang papurihan? Yung Diyos o yung sarili niya? Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan para lalong idiin yung magandang puntong yan. Paano natin makokomentohan yan? Brother J. Calso. Makikita natin doon sa left side ng photo na binaba pa niya yung Bible. Ibig sabihin, gusto niyang sabihin kung ano yung alam niya, yung katotohanan ng pagkakaalam niya. Pero tingnan niyo sa right side, ano yung pagkakaiba? Yung simulain sa Biblia, papakita niya, ano ba ang binabanggit ng Biblia ayon dito sa pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, yung credit na ito, hindi sa kanya, kundi credit ito para kay Jehova. Magandang punto, no? Kita ninyo mga maliliit na gesture, pero may makukuha kayong punto. Brother Umali. Magaganda mga punto yun. Isang tendency kasi, kaya minsan nag-e-explain tayo, nag-over-explain kasi minsan feeling ng isang Bible teacher, kulang pa yung information dun sa publication eh. Dagdagan ko pa, laliman ko pa, habaan ko pa, lawakan ko pa. Pero natutunan ko dun sa picture na mag-focus lang doon sa content ng publications. Kung ano yung tanong, ano yung teksto, ano yung content. Para sa gayon, yung kapurihan, atensyon, mapunta kay Jehova. Oo, maganda yun. Brother Calso. Hindi ko napansin yung nasa unang larawan. Ibalik natin nasa larawan para sa kapakinabangan ng iba. Yung unang larawan, nakataob ng Biblia, no? Hindi niya ginagamit. Ibig sabihin, papaliwanag sa saganang sarili niya, kaya ang papuri sa kanya. Pero dito sa pangalawa, ayan, binuksan niya ang Biblia, kasi si Jehova ang sumulat niyan, kaya sumasagot Biblia mismo. Kaya ang kapurihan kay Jehova. Yun, no? Minsan sasabihin pa nung estudyante mo siguro, ang galing-galing ng Bible teacher ko, hindi niya kailangan ng Biblia, na-i-explain niya lahat. Oh, ano mangyayari pag gano'n, Brother Libres?
Tsaka yung mga pinag-aaralan natin sa Biblia na sinasabi natin sa mga Bible study natin, na pag-aralan na ng governing body yan eh. Kumbaga, ihatid mo na lang sa kanya. Hindi na natin kailangan elaborate pa kung ano-ano pang mga idudugtong para lang mapapurihan tayo. Hindi, kundi pinag-aralan na ng governing body yan, kung ano yung nandun sa aklat, yun na lang ituturo natin. Epektibo yun. Kumbaga, mas epektibo yun dahil, kumbaga, na ayos na ng governing body yan. Yun lang ang gagawin natin. Hindi na natin kailangan elaborate yung mga para po kung ano-ano pang mga idudugtong natin. Kundi yun na ang dapat natin sabihin. Maraming salamat. Sister Quiñones. Sa larawan, akala ng sister sa kaliwa, ang linaw ng sinabi niya. Akala lang niya yon. Actually, pag may kasama talaga siyang ng ibang kasama, publisher man o RP o elder, ang labo ng sinabi niya kasi mas malinaw yung nasa aklat o nasa Biblia. Mas malabo pag hindi talaga tayo aano sa salita o sa Biblia. Kaya kung minsan nga sa katotohanan, aralin 1 pa lang, paragraph 1 na isabi na agad ng isang publisher of RP na tungkol sa aliping babae ng Israelita. Wala naman yun doon sa topic. Kaya akala lang talaga ng isa, mas magaling siya or kulang yung literature gaya nga ng binanggit kanina. Pero yung Bible talaga sapat na. Maraming salamat. Kaya pansinin natin, talagang ginagamit yung Biblia. At sa panahon na kailangang alalahanin ng Bible student, yung artikulo na yon, madali niyang mababalikan. Hindi niya aalalahanin. Ano nga ba sinabi ni sister no nag-i-study sa akin tungkol dito? Hindi eh. Nandun na kasi sa Bible. Kompleto na yon. Ngayon, isa pang klase ng katotohanan na hindi talaga na pakita natin sa susunod na para po kung dapat ba talagang ito pagsabi ito sa iba dahil ito ay totoo. Tingnan natin para po 9. May isa pang paraan para hindi mapunta sa atin ang papuri. Halimbawa, may sinabing confidential na impormasyon sa atin ang isang elder. Pagkatapos, sinabi naman natin ito sa iba pang kapatid. Ano ang mangyayari kapag bandang muli, nalaman nilang totoo ang sinabi natin sa kanila? Baka maisip nilang importante tayo kasi nakita nilang pinagkakatiwalaan tayo ng mga confidential na bagay. Baka mapahanga natin sila pero hindi natin mapapasaya si Jehovah. Bakit? Kasi kahit totoo ang sinabi natin, confidential ito at mali ang motibo natin sa pagsasabi nito. Ano ang dapat nating iwasan at bakit? Brother Ciares, Bart. Personally po, dapat ko po palang iwasan na salita ako ng salita sa may bahay. Kaya naging aral po sa akin, dapat po muna ako makinig sa sinasabi niya nang sa gayon maging maayos ang pag-uusap namin at ma-share ko sa kanyang angkop na Bible text. Maraming salamat sa personal na pagkakapit. Brother Belmonte, Odi. Sa Kawikaan 11:13 po, ipinapakita ng teksto na mahalaga kay Jehovah yung pagiging tapat at marunong mag-ingat po ng impormasyon. Kahit na totoo yung sinasabi natin, pero kung confidential ito, hindi pa rin tama na i-share ito sa iba. At kung yung motibo po natin ay magpasikat o magpahanga, hindi pa rin tama po yun. Tapos isipin po natin kung sasabihin ko ba ito, gaano po kasigurado na magsasabi pa siya ng sekreto sa akin kung ako nag-share ako ng secret ng iba. Kaya mahalaga pong tandaan yung mga ganun. Yan. So ano ang dapat na tamang motibo sa pagsasabi ng katotohanan? Brother J. So, pag may confidential matters, keep it to yourself. Hindi mo kailangan i-share yan sa iba. Tulad yan kasi ang Pilipino, pastime ang chismisan eh. So, yan ang nagiging pastime ng lahat. Uy, may sasabihin ako sa iyo, pero wag mong sasabihin sa iba ha. Sa iyo lang. So, yan ang mga Pilipino culture. Mari sa ibang bansa, sabihin na natin. Pero dinidiin lang dito, yung motibo natin. Maaring totoo to, maaring hindi. Pero yung pagtitiwala sa isang confidential na bagay, dapat itong iwasan na i-share sa iba. Dessert yun eh. Breakfast, lunch, and dinner, di ba? Chismis. Brother Banag. Pansinin din natin yung napakagandang katangian po na diniin dito sa Kawikaan 11:13. Yung katangian ng mapagkakatiwalaan. Ito yung isa sa pinakamahalaga na katangian na dapat taglayin isang tagapangasiwa o isa man na tataglay na o may privilege na makaalam ng mga confidential na mga bagay. Kasi
yun talaga yung mahalagang punto na kung saan para masabing mapagkakatiwalaan ka, kaya mo mag-ingat ng mga confidential na mga bagay. Maraming salamat. Ngayon tingnan natin kung ano o paano natin sasabihin ang katotohanan. Ito na yung core ng ating pag-aaral para po Gis tayo. Sa ulat ng Kolosas 4:6, laging maging mabait sa inyong pananalita na tinitimplahan ito ng asin para malaman ninyo kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa. Sa para po, ipinayo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Kolosas, laging maging mabait sa inyong pananalita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ipinapakita ng pananalitang Griego na ginamit dito na dapat maging kapaki-pakinabang sa iba at masarap pakinggan ang sinasabi natin. Paano tayo magiging mabait sa ating pananalita? Okay, dun tayo sa anak ni Sister Flores. Pinapayuhan po tayo ng Colossians 4 verse 6 na laging maging mabait at mainahon sa pananalita na tinimplahan ng asin. Kaya po na ipapakita natin ang pagmamahal at pakumbaba sa ibang tao at higit sa lahat, napasaya natin ang Diyos na Yehova po. Maraming salamat. Ba't kailangan maging mabait sa pananalita? Sister Atamosa? Dahil binanggit po dito na kasi yung ang asin po kasi ay kaya po ditong magpasarap ng isang pagkain at minsan po ay nagsisilbi itong preserbatibo. Kaya pag ang isa po ay nagsasanta ng tinimplahan, ay masarap pong pakinggan yon at ay isipin po ng isang nakikinig, kaya niya ginawa yon. Isang way po rin ito para lubusang maunawaan nung pinangangaralan mo at makikinig po siya ng lubusan kung nagiging katanggap-panggap ang sinasabi ng isa. Maraming salamat. Tingnan natin sa susunod na mga para po kung paano natin titimplahan ng asin yung ating mga pananalita. 11 at 12. Dapat nating sundin ang payo ni Pablo na maging mabait kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba. Sinasabi ng Biblia na parang matalim na espada ang mga katotohanang mababasa natin dito. Kaya nitong paghiwalay ng panlabas at panloob ng pagkatao natin. Ibig sabihin, kaya nitong mapalabas ang totoong nararamdaman at sa loobin natin. Pero kung hindi tayo magiging maingat sa paggamit ng Biblia, baka masaktan natin ang iba o mauwi sa pagtatalo ang pag-uusap natin. Paano yun posibleng mangyari? Pag-isipan ito. Habang nangangaral tayo, may nakausap tayong isang lalaking relihiyoso at laging nagdarasal sa mga imahen. Nagse-celebrate din ang pamilya nila ng Pasko at Easter. Gamit ang Biblia, pwede nating ipakita sa kanya na walang silbi ang pagdarasal sa mga estatwa at hindi kaayon ng salita ng Diyos ang Pasko at Easter. Kung ginawa natin iyan sa unang pakikipag-usap natin sa kanya, totoo naman ang nasabi natin sa kanya, pero hindi tayo naging maingat sa paggamit ng Biblia. Maganda to. Sa 11 at 12. Bakit dapat tayong maging maingat kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba? Magbigay ng halimbawa. O pwede rin natin gamitin yung larawan. Sister Barce. Sa harap. Ang Biblia po kasi ay katotohanan, lalo na't ito'y salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga na maingat itong ituro kasi halimbawa sa unang pagkakataon na nakausap natin ang isang individual na madalas magdasal sa mga imahe nila, relihiyoso, ibig sabihin, pagkatapos presko, prangka agad tayo sa pakikipag-usap na parang sinaway agad natin na hindi pwede ang ginagawa nila. Tiyak na ma-open talaga sila. Kaya talagang tama ang payo na kapag itinuturo ang Biblia, huwag padalos-dalos ng pananalita, maging maingat talaga. Maraming salamat. Saan ba inihahalin tulad ng katotohanan? Brother Iganya. May isa pong Watchtower article before na itinulad yung ating pangangaral o yung katotohanan sa tayo bilang isang chef. Ang isang chef po ay hindi basta hinahalo yung mga ingredients ng pagkain, requires yung kanyang pagluluto ng right timing. Hindi basta sa bato ng bato. Pati yung tamang pagchachop ng mga gulay, ng mga ulam, sakto ito. Kaya meron pang mga instances na yung chef mismo, inaalam niya kung sino bang kakain para talaga saktong-sakto yung mismong ingredients at makikinabang yung tao.
Kaya ganun din po tayo sa ating ministry. Pag tayo nangaral, dapat ito with utmost respect, malasakit at pag-ibig. Gaya mismo ng sinasabi ng mismo sa atin na dapat we are handling the word of truth aright. Maraming salamat. Brother Calso, Ian. Yung sa picture, kaya sinasabing mag-ingat tayo kasi halimbawa dito sa una, sa kaliwa, masayang-masaya siya. Siguro siya pa nag-decorate nung Christmas tree. Tapos ituturo o iano natin yung tungkol sa kung saan nanggaling yan, yung pagano, yung mga ganon, syempre masasaktan siya. Kaya sabi dito, maging maingat. Ngayon, ano ibabagay natin? Syempre, itaon natin na wag tungkol sa Pasko. Pwedeng siguro dahil siya tatay, nakikita niya may bata doon, di tungkol sa pagiging mabuting tatay. Yun yung, kaya sinasabi tayo, maging maingat kasi kung hindi, baka hindi pakikinggan yung katotohanan na gusto natin ibigay sa kanya. Maraming salamat. Brother Nestro. Sa-ayon ako doon na yung nagamit na salitang maging maingat kasi nagkaroon ako ng experience dyan sa Bulacan. May isang dating ASP. Napatuloy siya sa bahay ng isang espiritista. Ang espiritista kapag pinasa mong bad, kalalaki ng images. Nagkaroon ako pagkakataong mapatuloy doon. Hindi pa ako nagsasalita. Alas papatayin na ako nung manang Kung tawagin yung manang, yung matatandang nagpapagaling talaga yun doon sa lugar nila. Sinanong ko na lang siya, bakit galing siya sa saksi? Sukat ba naman sabihin nung kilala mo ba si ganito? Kilala ko naman. Opo. Mga demonyo raw itong mga alaga ko Ang ginawa ko, pinatayo ko yung ballpen sa harapan niya. Huwag sabihin, wala nun, galit na sa saksi, wala na makatuloy. Okay. So, hindi naging katanggap-tanggap. May nakita pa kayong punto? Sister Jacinto sa likod. Kylie. Kapag nagtuturo nga tayo, mag-focus tayo sa positibong bagay na taglay ng kausap natin na marahil na sinusunod na nila ang prinsipyo sa Biblia at ayun, matutuwa pa nga po sila. Maraming salamat. Kita niyo yung facial expression na nando sa larawan? Dahil sa magkaiba ng turo na ipresent nung may nung publisher sa angkop na pagkakataon, naging katanggap-tanggap. Di ba? May nakita pa kayong magandang bagay na magagamit natin sa ministeryo? Sister Calso, Sherin? Sa Hebrews 4:12, pinapaalala din sa atin doon na ang katotohanan, mas matalas pa siya kaysa sa anumang espada na magkabila ang talim. Kaya dapat maingat talaga tayo. Maraming salamat. Pwedeng makasakit, pwedeng talagang matimo sa puso niya. Sa social media, ito pangangaral to May nakikita kasi ako sa social media. Meron din siguro kayo nakikita. Anong may kinalaman sa mga selebrasyon, tapos biglang may magpo-post ng bakit hindi ginagawa ng mga saksi ni Jehovah ang ganito. Yan. Brother Magpile. Madalas nakikita talaga natin yun, yung mga nagpo-post ng ganun. Kaya ano napapansin natin doon sa mga comment? May mga sumasagot din doon sa mga ipinost nila. Kaya ano nagiging resulta nito? Puro sagutan na lang kayo doon, debate na yung nangyayari doon, hindi napapapurihan ng Diyos na Jehovah doon, at nasisiraan patuloy tayo. Ayun, hindi angkop na pagkakataon na yun, no? Brother Jay, Calso. So, tandaan natin, everything boils down to a proper timing. So, hindi yun ang platform para sa atin na sabihin natin katotohanan. Tulad nga na sana pinag-aralan natin kanina, may mga si Jehovah lumalapit sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. So, ano ibig sabihin natin? Magpatotoo tayo sa ibang paraan, hindi sa social media, kasi magiging iba ang interpretasyon nun sa atin at lalo na sa pangalan ni Jehovah. Maraming salamat. Magandang punto pa sa susunod sa para po 13. Pinayuhan din tayo ni Pablo na dapat nating timplahan ng asin ang mga sinasabi natin. Hindi naman niya sinasabi dito na dapat nating palabuin ang katotohanan o itago iyon. Ang ibig niyang sabihin,
Sasabihin natin ang katotohanan sa paraang katanggap-tanggap sa panlasa ng kausap natin, wika nga. Hindi yan laging madaling gawin. Halimbawa, sa literal na pagkain, pwede nating maisip na magugustuhan ng iba ang timpla na gusto natin. Pagdating naman sa paraan ng pagsasalita natin, baka maisip natin na masarap iyon sa pandinig ng iba. Pero hindi yan laging totoo. Halimbawa, sa ilang kultura, sanay silang sabihin ng diretsahan ang opinyon nila kahit pa nga mas matanda ang kausap nila. Pero sa ibang kultura naman, baka hindi maganda ang ganyang paraan ng pagsasalita o baka kawalang galang pa nga. Sinabi ni Pablo na dapat na alam natin kung paano tayo sasagot sa bawat isa. Kaya dapat na timplahan natin ang mga sasabihin natin hindi base sa sarili nating panlasa o kultura, kundi base sa panlasa ng kausap natin. Sa 13, paano natin titimplahan ng asin ang mga sinasabi natin? Okay, L, pakisuyo. Imagine mo na kinakain ang words mo. Ang isang tao ay gusto na may salt, pero kung walang salt, hindi masarap. Diba sa real life, ang words mo, kung hindi mo igagandahin, hindi masarap mapakinggan ang words mo. Maraming salamat. Natimplahan nyo ba ng asin yun? Sister Libres. Ang tinimplahang asin ay hindi ito masyadong maalat, hindi rin matabang. Ibig sabihin, ito yung pakikipag-usap sa paraang katanggap-tanggap sa panlasa ng kausap natin. Kung sa literal na pagkain ay nagugustuhan nila yung timpla natin. Naka-bold dito yung natin kasi timpla pa rin natin yung ating sasabihin. Ibig sabihin, hindi natin palalabuin yung katotohanan. Gayun din, nakadepende rin sa background, pagkatao o kultura ng isa para alam natin kung paano sasagot sa kanila base sa kanilang panlasa. Maraming salamat. Sister Iganya. Dito rin pumapasok yung sinasabing empatya sa ating kausap. Kasi siguro, doon siya tumanda, nakalakihan na niya yung mga kung ano mang tradisyon o mga kaugalian. Ngunit yung empatya nga, paglalagay ng ating kalagayan sa kalagayan niya, ay maaring tumulong upang mapaliwanag natin lalo kung ano ang mga pamantayan ng Diyos na Jehova. Kaya yung pakikibagay na tinitiyak naman na walang nilalabag sa mga pamantayan ng Diyos na Jehova ay maaaring maipaliwanag sa kanya ng mas maayos at nasa punto. Maraming salamat. Kung hindi ba natin sinabi yung katotohanan, parang pagsisinungaling iyon? Nagtanong yung may bahay, bakit hindi kami nagpapasko Pasko. Paano nyo anuhin yun? Alam nyo? Sige, Brother Belmonte. Hindi naman po, kundi sasabihin pa rin natin yung katotohanan na sa paraang hindi pinipilipit yung katotohanan. Totoo po na hindi laging madaling timplahan ng asin yung mga sinasabi natin, lalo na kapag nadadala tayo ng emotions. Kaya yung dating tuloy parang nagiging atake o parang nananampal yung paraan ng pagsasalita natin. At minsan nangyayari yan sa komento, sa pahayag. At kapag tinuturuan natin yung mga opposer na kamag-anak natin, kaya pag nasasabi natin yung thoughts natin, parang nakakatulog tayo ng maayos at magiging masaya tayo. Pero yung tanong, masaya kaya si Jehova kahit na nakakasakit yung sinasabi natin? Maraming salamat. Sister Umali. Mahalaga yung perfect timing. So sa lahat ng bagay, merong tiyempo. Katiyempohan lang natin, hindi karakaraka na kailangan sabihin na natin yung katotohanan kasi ito yung katotohanan. So may panahon. Maraming salamat. May kinalaman sa panahon. Yan yung susunod nating tatalakayin. Kailan natin sasabihin ang katotohanan? 14. Laging mabait si Jesus kapag nakikipag-usap sa mga alagad niya at marami siyang itinuro sa kanila. Pero hindi niya itinuro sa kanila ang lahat ng nalalaman niya kahit marami pa silang dapat matutuhan. Inisip niya ang mga limitasyon nila at alam niyang hindi pa iyon ang panahon para malaman nila ang ilang katotohanan.
Sinabi pa nga niya na hindi pa nila mauunawaan o matatanggap ang mga iyon. Ano ang matututunan natin dito? Sa 14, noong nasa lupa si Jesus, itinuro ba niya ang lahat ng alam niya sa mga alagad niya? Ipaliwanag. Sister Ciares. Ayon nga po sa Juan 16:12, hindi nga agad tinuro ni Jesus ang mga bagay na alam niya sa mga alagad dahil alam niya yung limitasyon nila at hindi nila agad yun maiintindihan. Kung paanong ang magulang, may mga impormasyon na hindi pa nila agad sinasabi sa mga anak dahil hindi pa nila yun maiintindihan unless lumaki na po sila. Kaya sa katulad na paraan, naghintay rin si Jesus hanggang sa maging may gulang yung mga alagad at kaya nilang unawaan yung ilang mga turo o bagay tungkol kay Jehovah. Maraming salamat. Kaya, Brother Igot. Kaya kung mapapansin po natin dito, katulad ng ginawa ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus, pagpapakita ng kabaitan yung hindi pagsasabi kaagad ng lahat ng impormasyon, kundi pag-ihintay ng panahon. Magandang punto. Tingnan natin paano natin matutularan yan sa 15. Ipinapakita ng halimbawa ni Jesus na hindi natin kailangang ituro agad ang lahat ng nalalaman natin sa iba. Paano natin siya matutularan? Dapat nating isipin ang kalagayan ng mga kausap natin. Balikan natin ang lalaking nagsa-celebrate ng Pasko at Easter kasama ang pamilya niya. Alam nating may mga paganong pinagmulan ang mga selebrasyong ito, kaya hindi nalulugod ang Diyos dito. Pero paano kung nagsimula kayong mag-aral ng Biblia mga 1 o 2 linggo bago ang Pasko? Masusunod kaya natin ang payong maging mabait sa pagsasalita kung ipapakita na natin agad ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga paganong selebrasyon para hindi na siya mag-celebrate ng Pasko? Mayroon naman talagang mga nag-aaral ng Biblia na sinusunod agad ang lahat ng natututuhan nila. Pero may iba naman na kailangan pa ng panahon para magbago ang pag-iisip at ginagawa nila. Matutulungan natin ang mga tinuturuan natin sa Biblia na gumawa ng mga pagbabago kung sasabihin natin ang mga kailangan nilang malaman sa tamang panahon kung kailan nila iyon matatanggap. Kawikaan 25:11. Pakisuyo sa likod kay Miss Orbes. Gaya ng mga gintong mansanas sa lalagyang pilak, ang salitang sinabi sa tamang panahon. Maraming salamat. Tanong natin, dapat ba nating ituro agad sa mga tinuturuan natin sa Biblia ang lahat ng nalalaman natin? Magbigay ng halimbawa. Para isang upuan na lang, eto na. Sister Umali. Tulad ng binanggit sa teksto, maganda yung mansanas na ginto. Pero kung ilalagay ito sa inukit na pilak, lalo pa itong gaganda. So sa katulad na paraan, kung pipili tayo ng tamang panahon kung kailan magsasalita, magiging mas kaakit-akit nga at epektibo yung ating pananalita. No? So katulad nung makikita natin sa picture, nasa lesson 2 pa lang sila kahit na nagse-celebrate ng Christmas yung kausap nila. So mapapansin natin sa libro natin na Masayang Buhay, yung tungkol sa mga selebrasyon ay nasa lesson 44. So napakalayo pa nun para matutunan ng ating tinuturuan. Maraming salamat. Sinabi ni Sister Umali, nasa lesson 2 pa lang sila eh. I-open ko na ba? May kinalaman sa selebrasyon. Sister Vasquez. Total, nag-i-study na tayo eh. Siguro depende sa kalagayan ng taong kausap mo. Kasi may mga tao minsan, kahit nag-start pa lang kayo, mabilis siyang mag-adapt. Ina-adapt niya kagad yung natutunan niya. Pero may mga tao naman na umaabot ng taon, hindi niya ma-adapt yung itinuturo ng Biblia. So depende sa kalagayan ng bawat isa, yung pagtalakay natin ng mga ganyang klase ng paksa. Maraming salamat. Maselan na punto eh, no? So kailangan ng panahon. Sister Calso. Tama ang lahat na sinabi nila. Alam natin lahat, ipalagay natin kung ang Bible study natin, lalaki o babae, ipapasa ba natin sa kwalipikadong lalaki at babae na walang study? Not necessarily elder.
Samahan natin sila sa mag-repair tayo sa kanya, ang nag-repair sa atin, sasamahan natin sa 2 beses. Kung dumating ang pinagbigyan natin ng Bible study, iwasan natin na sasama pa ulit. Kasi baka malito ang estudyante. At sa iyon, ang bagong teacher, siyang magbabigyan, magre-report ng Bible study. Maraming salamat sa paalala na iyon. Brother Tolisora. At kung sakali man, sila yung magbukas ng paksa. O, ikakapit ulit natin yung pinag-usapan sa nakaraang para po. Titimplahan naman natin ng asin yung paraan natin ng pagsasalita. Magiging maingat tayo sa pagpapaliwanag sa kanila. Maraming salamat. Marami pa tayong oras. Sister Magallanes, dun sa likod. Okay. Ito naman po, based to sa real experience ni Mama. Si Mama, number 2 opposer ko sa pagiging saksi. Pero kalauna, nagpa-Bible study na siya. And then, na-invite po siya sa special occasion. Tapos may mga sister na nag-share sa kanya, bakit hindi kami na ganito, ganyan, nagsi-celebrate ng ito, ganyan. Yung dating naman kay Mama, parang sinisiraan yung religion niya. So ngayon, nag-stop na siya mag-Bible study kasi nga, iba yung pagkakaintindi niya. So yung point po, kahit na nag-Bible study na sila or ilang buwan na sila nag-study, may perfect time pa rin mag-share ng mga katotohanan. Maraming salamat. Pwede nating ituwid yun, no? Kung sakaling ganun yung nakita natin, matutulungan natin yung ibang kamag-anak. Sister Barce, dito sa harap. Okay, may oras pa tayo. Bilang karagdagan lang po, ang pagtuturo kasi sa mga estudyante sa Biblia para itong mga estudyante sa school na step by step, magsimula sa kindergarten, tapos grade 1 at pataas. Halimbawa, sa grade 1 pa lang, ituturo na ang pang high school. Hindi talaga ito may intindihan. Sa katulad ng paraan, sa mga teksto sa Biblia, mayroong mga term na mahirap pang unawain. At na bagaman alam na natin ang lahat ng ito, pero huwag mo nang ituro. Huwag mo nang agad-agad ituro. May nakatakdang panahon rin na ituturo rin natin ito sa kanila. Maraming salamat. Takdang panahon, yung magandang keyword. Sister Atamosa, Irene. Tandaan po natin kasi na ang pagkain po ay pinapahalaga na isa, halimbawa po kung siya ay hindi pinipilit. Halimbawa po kung ang isa ay walang ganang kumain o kaya busog siya o may sakit siya. So ganun din po, hindi pagpapakita ng kabaitan. Kung lahat po ng bagay na ituturo natin, kagaya na rin po natin sarili natin, nung tayo natuto sa katotohanan, hindi naman tayo gugustuhin na matutunan ng isang upuan ng isang bagay, ayaw din natin eh. Kaya ganun din po yung pattern. Tuturo din po natin sa ating mga inaaralan ng dahan-dahan para hindi naman sila ma-impatyo. Maraming salamat. Brother Villavicencio. May inaaralan kasi tayo sa Biblia na matanong. Pero yung tanong ba nilang yun, lahat sasagutin natin? Siyempre hindi. Halimbawa, sa yung study mo, dumadalo sa pulong, makukuha na nila yun sa pulong eh. So kahit hindi mo tanongin, hindi ka sumagot, yung tanong nila, sila mismo, yung sasagot kapag sila ay regular na dumadalo sa pulong. Yun, marunong din tayong humindi, no? Mag-pull back ng kaunting information, itis lang natin sila para maging excited pa sila sa susunod. Kasi pag sinabi na natin ngayon, sige, wag ka muna pumunta next week kasi may lakad na ako eh. Biglang nagkalakad, bigla yung Bible study mo kasi hindi niya na matanggap yung turo kasi hindi siya prepared. Brother Umali. Magaganda mga punto yun. May mga situation din kasi na kailangang ituro na doon sa study yung isang point. Hindi para pahiyain siya, paganahan yung konsensya niyo, kundi para makapanindigan siya doon sa family niya. Halimbawa, celebration nga. Gusto niya matutunan yun para pag tinanong siya, pwede siya makapanindigan, makapangatwiran. Pero doon sa caption, sinabi doon, at kung gaano karami ang ituturo. Halimbawa, maganda ituro natin yung lesson 44, celebration. Pero hindi natin tuturo yung buong kabanata. Halimbawa, number 1 lang, gaya nga ng punto, panabikin siya para lang makuha niya yung point, paano manindigan, para pag tinanong siya, alam niya yung tama at mali. Oo. Brother Nuestro. May binanggit kasi dito na maging mabait. Narinig na naman natin lahat yung komento, pero nandun din salitang ipapakita mo ba agad? O nakita rin natin yung sagot.
Depende talaga sa kalagayan, ano. Paano kung sincero naman yung nag-aaral? Mabait siya nagsabing, meron akong tanong. Hindi naman ito makaka-apekto, pero gusto ko lang talaga malaman anong pananaw ninyo sa pag-celebrate ng Christmas. O di ihanda mo ang puso mo, sabihin mo sa kanya, kasi sabi nga ng isang sister, nasa ganitong aralin yan. Hindi, okay lang, sabi niya. Gusto ko lang talaga matake lang natin. Willing ka ba? Handa ba ang kalooban mo na pag-usapan natin partly after ito? Kung selebrasyon na paparating, siguro pagkatapos ng selebrasyon nyo, itakil natin ito. Hindi rin kasi kagad sarado na huwag. Ang sabi kasi doon sa ating bagong turo ng pagtuturo, ibagay ang artikulo sa pangailangan ng ini-study. Maging maingat lang, huwag agad-agad. Pero kung ginugusto ng tinuturuan, honest siya, sincere siya, na malaman yon, timplahan natin ng asin, pwede naman. Okay, pwede rin gawin yun, mga kapatid. No? Huling para po tayo, para po 16. Isa sa mga pinaka nakakapagpasaya sa atin ang matulungan ng iba na malaman ang katotohanan tungkol kay Jehova. Matutulungan natin silang patuloy na lumakad sa katotohanan kung gagawin natin ang mga sumusunod. Maging mabuting halimbawa sa kanila. Ipakita sa paraan ng pamumuhay mo na naniniwala ka sa mga pangakong nasa Biblia. Sabihin ang katotohanan na may tamang motibo. Maging mabait sa pagsasalita at ituro ang katotohanan sa tamang panahon. At laging ibigay ang papuri kay Jehova. Kapag ginawa mo ang mga iyan, maipapakita mong naglilingkod ka sa Diyos ng katotohanan, si Jehova. Maraming salamat, Brother Daulong, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa ng mga parapo. Sa 16, paano natin matutulungan ang mga tinuturuan natin sa Biblia na patuloy na lumakad sa katotohanan? Okay, Jong tayo. Matutulungan natin silang patuloy na lumakad sa katotohanan kung magiging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Ipakita din natin sa paraan ng pamumuhay mo na naniniwala ka sa mga pangakong nasa Biblia. Sabihin ang katotohanan na may tamang motibo at maging mabait sa pagsasalita at ituro ang katotohanan sa tamang panahon. At laging ibigay ang papuri kay Jehova. So, pag ginawa mo ang mga ito, may ipapakita mong naglilingkod ka sa Diyos ng katotohanan, si Jehova. Maraming salamat. At yun yung nagko-conclude dun sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sa repaso natin, ano ang natutuhan mo sa mga tekstong ito? Basahin natin yung, nandun sa Gawa 17:27. May kinalaman sa paghanap sa katotohanan. Brother Mata. Natutunan ko dito na yung katotohanan ay para sa mga mapagpakumbaba ang puso. Pag hindi mapagpakumbaba ang puso natin, mali motibo natin, kahit kailanman hindi natin ito mauunawaan. Maraming salamat. Brother Calso, karagdagang punto. Sa unang subtopic natin kanina, saan makukuha ang katotohanan? Yan ang sagot sa Gawa 17:27. Hindi mahirap hanapin ng Diyos, sabi ng Biblia. Ngayon, ano pang ginawa ni Jehova sa John 6:44? Siya mismo gumagawa ng paraan para mailapit kanya sa Kanya. Sino ginagamit ni Jehova para mailapit sa Kanya? Si Jesus mismo. Kaya sabi ni Jesus nga, sabi nga doon sa 6:44, walang makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama sa akin. Kaya si Jehova mismo ang gumagawa ng paraan na inilalapit ang tao sa Kanya. Ginagamit niya si Jesus. Ngayon naman si Jesus, hinahanap niya yung mapagpakumbawang tao para makita talaga ang katotohanan. Maraming salamat. Ano ang natutuhan mo sa teksto sa Colossus 4:6? Sister Austria. Yung magiging mabait tayo sa ating pananalita para naman yung kausap natin ay mahatak natin sa katotohanan na sinasabi natin. Maraming salamat. So, ginanggit yung mahatak sa sinasabi natin. Pero in reality, naalala niyo yung larawan kanina? Yung katotohanan na sinasabi natin nanggaling din sa Biblia. Huling teksto, Kawikaan 25:11. Brother, sorry, nakalimutan ko yung ating bisita.
Kaya gaya nga po nung pagpili natin ng mga salita sa tamang panahon, no, gaya nung mansanas na lalong gumaganda sa paningin natin sa inukit na pilak, no, sa katulad din ng paraan, kung pipili tayo ng mga tamang salita sa tamang panahon, no, magiging mas kaakit-akit din ito at epektibo yung mga pananalita na sasabihin natin. Brother Ladip, tama? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat at nakita natin, napag-aralan natin, gusto nating makita yung katotohanan. At nung nasumpungan na natin yung katotohanan, gustong-gusto natin ituro iyon sa iba. Sinabi dito, timplahan daw ng asin yung ating pananalita para maging katanggap-tanggap. Ngayon, paano tayo nagtitimpla ng asin? 1 kilong asin ba ilalagay natin sa katotohanan para maging katanggap-tanggap? Hindi. O paano kayo maglagay ng asin? May showmanship ba? Para ma-focus sa atin yung attention nung ating inaaralan sa Biblia? Hindi rin. Eksaktong asin lang para maging katanggap-tanggap at hayaan yon na ma-cure sa tamang panahon. Yun yung idinidiin ng ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, at sarahan natin ang ating pulong sa umagang ito sa pag-awit, awit bilang 160, pamagat, mabuting balita. At pagkatapos sa hilingan natin si Brother Banaag para pangunahan tayo sa pansarang panalangin.